Ako lang po ba ang nakakapansin or nahahalata nyo rin ba na para bang lahat ng mga kilalang Pinoy car vloggers ngayon, lalo na yung mga gumagawa ng car review, ay puro EV at saka hybrids na ang tinatapik. Mula sa pagte-test drive hanggang sa comparisons at pati na yung ownership reviews ay puro electric na ang tema. So bakit kaya ganyan na nangyayari? Yan kaya ay trend lang? Na-overhype? Or may malalim ba ito na dahilan? Kaya yan po ang pagkukwentuhan natin ngayon at ang unang dahilan na nakikita ko dyan ay ang global shift. Sa tingin ko guys ay dumating na ang automotive industry na sa ngayon ay wala na silang magawa pang innovation para sa internal combustion engine, kaya lahat sila ay nag-shift na sa electric at saka hybrids. Sa totoo nga lang guys, medyo huli pa tayo dito sa Pilipinas pagdating sa acceptance nitong mga new energy vehicles. At bigla na nga lang pong dumami yung may interest dyan dahil ngayon po ay nasa gitna tayo ng oil crisis. Ang Toyota nagbigay ng pahayag na kung hindi sila magbabago ay maaaring hindi sila makasurvive. Ang Honda ay nagpahayag din na ang sabi naman nila ay mahihirapan na silang manalo or sumabay sa mga Chinese EV. Kaya sa amin pong mga content creators, natural lang din po na sumabay kami kung saan papunta ang automotive industry. Kailangan sabayan namin kung ano ang trending para hindi kami mapag-iwanan. Kahit naman po kasi yung mga car companies ngayon na nandito sa Pilipinas, mas agresibo sila na pag-usapan itong mga EV at saka hybrid. Kasi guys, kahit dito sa Pilipinas, talagang dyan na po tayo patungo. Lalo na full support dyan ang government natin. Doon po sa mga hindi nakakaalam, ay gumawa po ang gobyerno natin ng tinatawag na EVIDA Law. Yan po ay short for Electric Vehicle Industry Development Act or RA 11697. At pinamagatan pong itong Tax Reform for Acceleration and Inclusion Law. Alam nyo guys, sa ilalim po ng batas na ito ay 100% no tax or zero tariff kapag ang sasakyan ay BEV or Battery Electric Vehicle. Zero import duties po yan, basta fully built electric vehicle. 50% tax deduction naman po pagdating sa mga hybrids, pero zero import duties pa rin. Yan po ang dahilan kung bakit ang mga car companies ngayon dito sa Pilipinas ay very aggressive sa pagpopromote ng EV at mga hybrids. At habang tumatagal ay parami ng parami yung mga brands na dumadating dito sa Pilipinas, lalo na yung mga gawang China. And then lalo naman pong nagiging interesado ang mga car buyers. Kasi biruin nyo, kapag ang bibili nyo ay EV or hybrid, ay exempted kayo sa coding. And then, mas mabilis din kayo makakapagparehistro or makakapag-renew sa LTO. Kasi guys, meron pong priority lane para sa mga EV na irerehistro. And then guys, sa iba namang mga establishments ay may mga designated na parking space para lang sa mga EV. And then guys, may mga bangko na rin po na nag-o-offer ng mas mababang interest rates kapag ang kukuhanin mong sasakyan ay EV or hybrid. Kaya sa amin pong mga car vloggers, yung ganitong klase ng mga information ay hindi po namin pwedeng paligtasin. Kailangan po namin itong ipaalam sa mga viewers namin. Sabi po sa akin ng isang viewer, nag-comment siya na, Kuya Mick, baka pwede namang balik na tayo sa pagkukwentuhan ng tungkol sa mga sasakyan di gasolina at diesel. Ang reply ko naman po ay, babalik din tayo dyan. Hindi naman natin yan iiwanan. Kaya lang, sasabayan muna natin ngayon kung ano ang uso. Kasi guys, aminin man natin o hindi, kahit yung mga diehard fans ng mga combustion cars, ay naku-curious din kung ano ba ang mga bagong development sa mga EV at hybrid. Gaano na ba kalayo ang range ng mga batteries nito? Ano na ba ang mga nadagdag na features? At sa dami ng mga lumalabas na modelo, paastig ng paastig yung mga itsura. Kahit mapunta kayo sa mga car shows, ay agaw attention po talaga itong mga EV at hybrids. Sa amin naman po mga car vloggers, ay yan po yung talagang iniintay namin kung saan ba curious ang mga viewers. Kasi guys, ang car enthusiast na naku-curious, natural yan na magse-search yan sa YouTube o kaya naman sa Facebook. Kasi mas madaling manood kaysa nga naman mag-google ka pa or mag-chat GPT. Mag-e-effort ka pang magbasa. Kaya kami naman po mga car content creators ay sinisipagan namin na makapagdala ng mga ganyang contents. Isa pa guys, kaya itong mga car content creators, lalo na po yung mga nagre-reviews, ay puro ganyang mga EV at hybrids na yung nagiging content nila, ay dahil sa mas marami talaga kasing dumadating na mga bagong modelong mare-review. Unlike sa mga combustion cars na bibihira or mas mabagal ang development. Kasi nga guys, ang EV at saka hybrid, yan na po ang magiging future natin talaga.
Kaya sa aming mga content creators, kailangan naming magsagawa ng tinatawag na future proofing ng mga contents namin. Parang ganito yan guys, di ba madalas ko na i-compare itong mga EV at hybrids sa cellphone. Pansinin nyo yung mga nagre-review ng cellphones ngayon. Di ba hindi na po sila napi-feature ng mga unit na di-keypad pa. Kasi malamang na wala nang manood, kaya ang fini-feature nila ay puro mga smartphones. So parang ganyan din po sa amin. Hindi ko naman po sinasabing wala nang manonood kung mag-feature kami ng mga sasakyan di gasolina or diesel. Kaya lang guys, sa panahon ngayon, lalo't oil crisis, ay mas relevant po talaga ang mga EV at saka hybrid. Kaya sinasamantala lang po namin. Hindi po ibig sabihin niya na wala nang halaga itong mga traditional cars. Mas marami pa rin syempre yung mga car enthusiast na yan ang ginagamit. Lalo na dito sa Pilipinas na very limited pa yung mga charging infrastructure. Kaya may space pa rin naman para sa mixed contents. Tsaka isa pa guys, medyo matagal na rin naman po itong channel natin. 5 taon na po tayong nagkukwentuhan ng tungkol sa automotive. At halos lahat naman po ng basic tungkol sa makinang de gasolina at diesel ay napagkwentuhan na natin. Kung meron po kayong mga gustong malaman tungkol sa mga makina nyo or kahit ano pang topic sa automotive, ay malamang na napagkwentuhan na natin yan. Madali lang po yung i-search dito sa channel natin. Kunwari, interesado kayo sa turbo, so ilalagay nyo lang po dyan, dami mong alam turbo. O kaya naman, dami mong alam 3-cylinder engine or dami mong alam overheat and etc. Kapag ganyan po ang nilagay nyo sa search bar, ay may isasuggest na sa inyo mula dito sa channel natin. Huwag lang po kayong mainip. Sa ngayon, sasabayan muna natin itong mga EV at saka hybrids. Ngayon guys, kung ikaw naman ay motorcycle enthusiast, meron na po tayong pangalawang channel kung saan mga motovlogs naman ang ginagawa natin. Madali lang din pong i-search yan. Hanapin nyo lang po yung MKK or mga kwento ni Kuya Mikmik. Ilalagay ko po yung link sa description at saka sa comment section. So muli, ito po si Kuya Mikmik na nagsasabing palagi kang lamang pag marami kang alam. Bye-bye!